Share lang natin tong live, guys. Good evening, good evening. Antay lang tayo kasama, guys. Medyo late tayo ngayon. Pero sige lang. Ayusin lang natin to. Letter B daw. Good evening, guys. Antay lang tayo ng konting viewers before tayo mag-start. Hello po, kailan po kayo ulit magpapa-mock exam? Sana po weekly. Tignan po natin, ma'am. Hindi pa po kasi ako nakakagawa. And kakatapos lang rin naman. So, tignan natin kung kailan yung next. So, marami naman yung nag-take doon sa mock exam natin. I think nasa around 300 ata. Madali ba, guys, yung mock exam natin? Or mahirap? Feel ko naman madali lang yun kasi marami namang nakapasa. And karamihan naman line of 9. Na-stuck ako sa number 95, nakalimutan ko ng age problem ko, naiinis ako sa self ko. Naku, medyo marami pa naman yung age problem doon. Abstract po sa live natin, wala po. Pero may kakapost akong abstract reasoning. Yan, sa red up natin, tsaka sa blue up. Medyo late kasi tayo nag-start. Parang wala na tayong viewers ngayon. Wala pa pong mock exam, no? Hindi pa po ako nakakagawa. Kasi kakatapos nga lang. Tsaka matagal kasi gumawa nun, guys. Kasi 100 items. Tapos gagawan ko pa ng video sa red up. Tignan natin kung kailan yung next kapag nakagawa ko ulit. So, hello sa 20, 30 na viewers natin. Antay lang tayo konti, guys. Then, start na tayo. Ayan. So, welcome sa inyong lahat sa ating free live lecture for civil service exam. Ayan. So, malapit na. Parang isang buwan na lang ata, no? Ayan. So, more than 1 month na lang. Then, civil service examination na. Shout out po kay RR. Feel ko nasa super easy mode ang mock nyo, sir, pero nahihirapan ako. Opo, madali lang yung mock exam. Kasi number 1 pa lang naman eh. Yung mga basic lang talaga yung pinili ko. Madali lang yun. Ang daming nakakuha ng guys. Line of 9. Konti na lang yung iba, mape-perfect na nila eh. Okay, so parang wala lang tayong maantay na viewers natin. Sige, para maaga rin tayong matapos. Start na tayo.
What is the average of 10, 20, 30, and 40? So pag sinabing average, yung total sum nila and divide mo sa kung ilan yung numbers natin. Sa tunay na exam, mas mahirap. Hindi ko lang pansin masyado, no? Kasi nung nag-exam naman ako, medyo okay naman. Pero yung next exam natin, syempre, medyo hirapan natin para may challenge naman. Diba? Ayan. So, sum, i-add natin lahat, no? 10 plus 20 plus 30 plus 40. Over, apat sila, so divide natin ng 4. So, 100 divided by 4, that is equal to 25. Ano po average nyo, sir, nung nag-exam kayo? General average po, 91.38. Tapos, 100% tayo sa numerical ability. Ayan, sige, kahit konting viewers lang. Okay na to. So, which body has the sole power to try and decide impeachment cases? Try nyo magsagot, guys, kahit kukunti lang kayo. Siningit ko lang talaga mag-live ngayon. Yan, so merong letter B, merong letter C. Okay, so baka malito kayo dito, guys, ha. So, analyze natin mabuti yung tanong. Sabi dito, which body has the sole power to try and decide? Decide yung keyword natin, ha. So, alam naman natin yung mga nangyayari ngayon, di ba? Sino yung last na magde-decide para ma-impeach yung isang For example ngayon, para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, sino yung mga nagde-decide? That is Senate, di ba? Pero kapag sinabi namang initiate or yung nagsisimula ng impeachment case, House of Representative naman. Okay? So from House of Representative, ipapasa kasi yan sa upper chamber, sa Senate. And then yung Senate, yung magde-decide. Mga congressman, sa ano po yan? House of Representatives po yan. Lower chamber po. Sila po yung nag-i-initiate, pero hindi sila yung nagde-decide. Senate po yung nagde-decide. Okay? Ayan, so medyo maliit ata itong graph natin. Nakikita nyo ba, guys? So data interpretation tayo. Meron tayo ditong graph, and then in which month did the store record the highest sales? So madali lang naman to. Pero di ko lang alam kung nakikita nyo ng buo or malinaw yung graph natin, di ba? So medyo madami pa naman tayong gantong problem. Ayun, so nakakasagot naman. So sa tingin ko naman, nababasa nyo, no? Or nakikita nyo yung ating graph. Okay, so madali lang to, guys, no? So highest sales. So titingin tayo ngayon sa graph natin. Saan ba yung highest dyan? Syempre, yung pinakatuktok, di ba? Ito. So anong month ba to? Ayan. So titignan mo lang naman yung katapat niya. So that is month of December. So letter C. Ayan. So kita daw. Sakto kasi marami tayong data interpretation. Yan. So medyo dumadami na yung viewers natin. Hello sa 258 na viewers natin. Welcome sa ating free live lecture. So maraming ganito na lumabas sa sa mock exam natin. Karamihan talaga, guys, mga basic lang yung nilagay ko doon. And medyo okay naman yung naging resulta. Yan, so mas marami namang nakakuha ng tama. Hotdog daw, sabi ni pare mong Jonel, nanonood.
Okay, so plug in lang naman natin guys yung value ni 7 dito sa expression natin, di ba? 3x plus 4. So ilalagay lang natin guys yung value ni x na 7. Ayan, then solve na natin. 3 times 7 plus 4. So 25. Madali lang naman to, no? So letter C. Yan, so dumarami na yung viewers natin guys. 360 na. Sige, next tayo. What is the ratio of 12 to 36 in simplest form? Yan, so ratio guys ha. I-simplify nyo lang or i-reduce nyo sa lowest term. So itong 12 is to 36 guys, pwedeng gawing fraction yan ha. Okay, so pwedeng gawing fraction, pwedeng maging 12 over 36. Ayan, so letter B daw. Meron ding letter C. Parang yan yung mock exam, hindi po. Iba po ito. Siguro may mga nagkakaparehas lang. So madali lang to guys, no? So i-divide mo lang naman sila sa greatest common factor nila, which is 12. 'Di ba? So masisimplify mo na to. So that is 1 over 3, or pag ginawa mo siyang ratio, 1 is to 3. So letter B. Okay, so next tayo guys. Ayan, no? So Gen Info muna tayo. Republic Act number 6713 is known as... Yan, so madali lang to. Laging lumalabas to sa CSE. So letter B daw. Parang may nag-aaway sa comment section natin ah. Nang-aaway ata si Burnok. Yan. So B daw kasi mahaba. So tama naman. B. Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. If 5% lang po ang Gen Ed, ilang items po katumbas nun sa CSE mismo? 10 items lang guys ang ang Gen Info sa mismong CSE. 10 items lang yan. Kaya wag kayo magpo-focus dyan kasi konti lang yung 5%. Ang bubuhat dyan yung tatlong subject, lalo na yung analytical. Okay, next tayo. Yan, so data interpretation guys, may graph tayo dito. Same lang dun sa kanina. And ang tanong natin, by how much did sales increase from January to December? So try nyo nga ito guys. Ilang items po clerical sa sub-pro? Hindi ko po alam eh. Kasi hindi ko pa na-try yung sub-pro. Nagdiretso kasi ako ng pro. 50k daw, letter C. Hello po kay Sir Jun. Yes po, kaka-start lang. Ayan, so slide 7 pa lang naman tayo. Wala pong clerical sa pro. Sub-pro lang po yun. Yes po, slide 7 na tayo. Siya yung hindi nakasagot ng isa. Si Sir Jun. Siya yung 98 over 100 sa mock exam natin. Sayang medyo late kasi siya nag-exam. Na-feature din sana siya sa natin. Sa page natin. Sige, sagutan natin to guys. So, how much did sales increase from January to December? So, kailangan lang nating alamin yung mga values na meron sa month ng January and month ng December. And then, i-minus na lang natin siya
para malaman natin kung ilan yung in-increase niya, di ba? So December, that is 80, and January, that is 30. In terms of thousand to, kaya 80,000 and 30,000. So 80 minus 30, that is 50 or 50,000. So letter C. Okay, so next tayo guys. Ayan, so if 8 workers finish a job in 12 days, how many days will 4 workers take? Sa analytical, I think mga mga 40 to 50 items. Basta ang Gen Info guys, 10 items lang yun. Same lang sa verbal and numerical, mga nasa 40 to 50 items. Hello sa 620 na viewers natin. Welcome po sa ating free live lecture. Passing score po is 80% po. So letter B, meron ding letter A. Madali lang to guys, no? So pwedeng gamitan ng common sense ito. Tignan nyo ha. Sabi niya, pag 8 workers daw, natatapos daw yung job within 12 days. Ilang days naman daw kapag 4 workers na lang? Ayan. So, ratio and proportion to guys, pero sabi ko nga pwedeng gamitan ng common sense. Kung 8 kayo, nahati kayo, 4 na lang. So, kung nahati kayo, kumunti na yung bilang nyo na magtatrabaho, obvious naman, di ba, na kapag nahati yung workers, madodoble naman yung days na kakailanganin nila para matapos yung work nila. Di ba? So, that is, kalahati ng 8 is 4. Kapag minultiply mo naman ng 2 si 12, that is 24. Ayan. So, ratio and proportion to guys, no? Inverse proportion. So, kung hindi mo kaya yung ganon, yung pag-solve ng ganon, pwede lang namang gawin mo yung ratio and proportion. Diba? So, 8/4 bilang ng workers is equal to, since inverse proportion guys, habang dumadami yung workers, kumukonti yung araw. Kapag kumukonti naman yung workers, dumadami yung days or yung araw na kakailanganin nila. So, inverse proportion, ang katapat ngayon ni 12 dito is dun sa baba or sa 4. And then, x na yung unknown natin. Yan. And then, cross-multiply lang yan guys. Makukuha mo na yung sagot. Or that is equal to 24. So, letter D. Yes po, marami pong ganito sa actual exam. Mga work problem. 170 items po. Yan, so meron na naman tayong graph dito. Halos pare-pareho lang naman. Nagkakaiba lang ng tanong. Ito po, analytical po itong mga to. Under, analytical, data interpretation. Sa EE na course, ganyan din. Hindi po, medyo mahirap lang ng konti. Mga basic lang kasi yung dito, yung mga math dito. So, anong sagot natin dito guys? Ayan. So, sinulat ko na guys yung January to March, no? Baka kasi maguluhan kayo sa first quarter. So, pag sinabing first quarter, January to March yan. Kung sa buong taon. First quarter ng taon. Okay. So, ang gagawin mo lang naman dito, since total sales yung hinahanap, edi i-total mo na lang yung mga values na meron from January to March, di ba? So, that is January, February, and March. 30 plus 45 plus 40. Ayan. So, ilan yan guys? 115 ba?
115,000. Ayan. Kasi in terms of ano to, 1,000. So, letter B. Guys, sa mga hindi pa naka-follow and naka-subscribe sa mga channel natin, so, try nyong ano no, i-check, i-visit yung mga channels natin para, ayan. So, para updated kayo guys sa mga ano natin. Ayan. Yan yung mga channel natin na i-upload ko mamaya itong replay natin. And yung file naman, i-upload ko sa Blue App, no? Sa GC natin. Meron tayong GC sa Blue App. Check nyo na lang. Yan. Para meron rin kayong early access sa mga mock exams, ganun. Kasi ina-update ko yung GC natin. Doon ako nag-a-update eh. Okay, so next tayo. So, the ratio of the ages of 3 brothers is 2:3:5. Their total age is 100 years. How old is the oldest brother? Yan. So, anong sagot natin dito, guys? Yes po, aligned pa rin po ito sa TOS ng CSE. Kaya possible na lumabas itong mga gantong tanong. Hindi naman nawawala yung mga basic algebra at mga worded problems, guys. Para sa akin, hindi naman ganoon kahirap yung CSE. Siguro yung nagsasabing mahirap lang, syempre, yung mga hindi prepared, di ba? Kaya nahirapan. Hindi po ganoon kahirap ang tanungan. Baka nga mas mahirap pa tong mga to eh. Ano pong request nyo, sir? Yes, oras lang kalaban, guys. Ayan, so kaya mag-practice kayo para hindi kayo mahirapan. Yung mga iba kasi nape-pressure habang nag-e-exam kaya hindi makapag-isip ng maayos. Sagutan ko na ha. So random question to guys, no? Kahit mag-request kayo ngayon, kung ano lang yung nakalagay doon, yun lang talaga yung masasagutan natin. Diba? So the ratio of ages of 3 brothers is 2:3:5. Ayan. 2:3:5. Obviously, yung pinakamalaking ratio, siya yung oldest brother, di ba? Ito siya, yung 5. So, ang gagawin natin dito guys, syempre, divide lang natin yung 100 sa sum nila. So, pag sinabing sum ng ratio, so i-add lang natin itong tatlo. 2 plus 3 plus 5, that is, ilan yan? 10, di ba? So, 100 divided by 10, that is 10. So, itong 10 guys, yan yung multiplier nila. So, kapag 1 yung ratio, 10 yung value. Okay? So, since oldest yung hinahanap, itong 10 na multiplier natin, imumultiply natin sa 5 na ratio niya. Okay? So, 10 times 5 is equal to 50. Ayan. So, depende sa hinahanap guys ha. Kung ano yung hinahanap dyan na ratio, dyan mo imumultiply itong si 10. Halimbawa, yung youngest yung hinahanap, ibig sabihin sa 2 mo naman imumultiply. Ma'am, say, hindi po. Sinagot ko na po kanina. Hindi po ganun kahirap. Ano po rate nyo sa numerical? Rating po ba or rate? Yung rating po, 100% sa numerical. Okay, next na tayo. Medyo nagmamadali itong mga viewers natin. Next na daw. Join kayo sa Blue App guys. May GC tayo. 1.2k na ata yung members natin doon. Para updated kayo kapag may mga mock exams. Ganun. Tsaka open source yun. Maraming nagbibigay ng mga doon. Ng mga reviewers. Pati itong file guys, ilalagay ko rin sa sa GC natin. And sa Red App naman, ilalagay ko yung replay natin. Yan. So, marami rin tayong mga videos dyan guys ha. Kaya join kayo. Free lang naman.
Ayan, so answer daw agad sabi ni sir. Sorry po sinasagot ko lang yung mga tanong nila. Pwede mo naman pong i-replay kung sakali. Okay, so if today is Wednesday, what day will it be after 10 days? Ayan, so 'di ba meron tayong 7 days sa isang week, and then after 7 days uulit na naman sa pinakauna, 'di ba? So kung ang una natin is Sunday, sulat ko lang yung mga days natin ha. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ayan. So kung ngayon daw is Wednesday, anong araw naman daw after 10 days? Ayan. So ang gagawin lang natin, since umuulit yung araw natin after 7 days, so i-divide natin to ng 7. Okay? So 10 divided by 7, bahala ka na kung ano yung sasagot mo dyan. Basta ang importante dito guys is yung remainder. Ito, remainder. Kasi yan yung step na gagamitin natin para malaman natin yung sagot natin. So 3, yung remainder. So magmo-move lang tayo ng 3 beses dito. So papuntang right, no? So Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So sagot po natin is Saturday or letter B. Hello sa 1K na viewers natin. Welcome po sa ating free live lecture. Sa mga gusto pong sumali sa GC natin, ayan. So may mga reviewers po doon, mock exams, itong files doon ko rin isi-send. So join po kayo, no? Nasa blue up po yung link natin. And yung red up naman, join rin kayo dyan kasi dyan ko i-upload yung mga replay natin. Okay? Dami nyo namang nagmamadali guys. Okay. So bakit daw hindi Sunday? Bakit daw Saturday? So pwede mo pong bilangin ma'am, no? So 3 kasi yung remainder natin, 3 yung steps na kailangan. Yan, no, may nagtatanong kung saan yung blue up, pero pag pinakita ko naman next na daw. Pagkita ko lang ulit mabilisan lang. Ito po yung blue up natin. Review with Engineer ang pangalan. Kahit pa sabihing after po, still Saturday pa rin yan. Kahit itry mo po, bilangin po ng mano-mano. Ayan, so which word does not belong? Yan, so January, so basic question lang naman to, no? So lahat to is mga araw sa sa week, day of the week. So pare-pareho sila. Ito lang yung naiiba kasi month na siya. Ayan, so next tayo. What is the meaning of obscure? Ayan, so ibig sabihin, pag obscure, bakit puro next naman na nakikita ko? Wait lang guys pag-explain niyo lang ako. Kasi hindi lahat sabay-sabay na nakakaintindi. Okay, so pag sinabing obscure guys, hindi malinaw, no? Or unclear. So letter C yung sagot natin. Okay? And so what is the next number sa ating number series? 2, 5, 10, 17, 26, then blank. Makinig lang po tayo ng mabuti, no, para hindi tayo mahirapan. Sa mga nahihirapan po, makinig lang po kayo ng mabuti. Na-explain ko naman po isa-isa. Ayan, sige. So, ang una mong titignan guys, kapag number series or letter series pa yan, syempre yung difference nila, yung gap nila, 'di ba? So, 2 paano naging 5 yan? Syempre nag-plus 3 ka. Yung 5 paano naging 10? Nag-plus 5 ka. Yung 10 naging 17 plus 7. Yung 26 nag-plus 9 lang. So may pattern na siya kagad. Okay? So, nag-i-increment siya ng plus 2. Ibig sabihin,
plus 11 na to. So 26 plus 11, that is 37. Or letter B. Yes po, mga odd numbers po yung difference nila. Okay? Yan. So what is 3/5 of 100? So madali lang to guys ha. Okay, so letter D daw. Ayan. So madali lang to. So 100%, i-multiply mo lang naman sa 3/5. Ayan. So pag nasa numerator, syempre, multiplication yung operation na gagamitin. And kapag nasa denominator naman, i-divide naman. 'Di ba? So bahala na kayo guys kung anong uunahin nyo dyan. Kung uunahin yung i-divide sa 5 yung 100 before kayo mag times 3. Or pwede rin namang mauna si 100 times 3 divided by 5. So bahala kayo dyan. Pareho lang naman yan ang kalalabasan. Ayan. So kahit anong operation, no? So pag inuna mo yung 100 divided by 5, that is 20. Then 20 times 3 is equal to 60. Diba? So pareho lang din kapag 100 times 3, 300 divided by 5, 60 pa rin naman. So letter D. Hello sa 1.3k na viewers natin guys. Welcome sa ating free live lecture. Hindi po pwedeng magdala ng calculator. Ayan. So meron tayo ditong graph guys, no? So medyo mas mahirap lang to kaysa kanina. Ayan. So may mga kasi 4 na linya na tayo dito. Yung pinakataas or yung kulay blue kung makikita nyo, electronics. Yung kulay green naman, clothing. Yung kulay red, home appliances. And yung kulay violet, books and stationery. So itry nyo to guys ha. Actually, hindi naman kailangang i-compute to guys. More on observation lang. Kung ano mapapansin nyo. Kasi sabi sa tanong guys, which category showed the most stable growth? Ayan na, ito yung keyword, stable growth. Throughout the year. So pag sinabing stable guys, hindi nagpa-fluctuate or tuloy-tuloy lang siya. Kumbaga sa graph is medyo straight siya. Hindi siya paakyat, pababa. Di ba? Medyo malayo na po tayo. Ayan, so sagot natin dito guys kung mapapansin nyo. Ito medyo konti lang yung paggalaw niya. Stable siya, di ba? Itong red. And red is home appliances. So that is letter C. Nagets ba guys? Stable yun stable growth. Sa mga hindi po makapasok sa GC natin, i-message nyo na lang po ako sa Blue App. Exam po sa August 9 po. Yan, replyan ko na lang kayo mamaya sa Blue App guys. Doon ko isi-send itong link natin. Yes po sa mga nagpapa-add. Mag-message na lang kayo sa Blue App. Kaya yung 1 month review guys, mahaba na nga yan eh. Ako nga isang gabi lang. So verbal ability naman tayo guys. Maria sings blank than Anna. Yes po, free lang po. Free lang po. Pasok kayo sa GC, free lang naman. Para makita nyo rin yung mga updates natin doon. May mga free reviewers, free mock exams. Ito, isasend ko doon yung file. Pati sa Red App natin guys ha. Subscribe din kayo doon. Doon ko isasend itong replay natin. Hindi po ako everyday na nagla-live kasi may review rin po tayo sa mga reviewee natin. Yan. So, yes, possible lumabas to sa mga ibang competitive exam. So basic lang to guys ha. Maria sings blank than Anna. Ito yung keyword niya, than. Ibig sabihin guys, kino-compare niya, 'di ba?
So kapag may comparison, ang gagamitin natin dyan is better. Diba? So instead of ito, more good. More kasi ginagamit rin yan for comparison, pero better talaga yung ano dyan, yung gamit kapag nagko-compare tayo. Okay? What is the meaning of fragile? Mix po ito, no? May verbal, gen info, numerical, tsaka analytical. Madami na tayo natapos na analytical kanina. Yung mga data interpretations, yung mga number series, tapos nakaramihan. Yan. So, expensive daw. Expensive daw, oh, sabi ni sir. Inaantay ko lang po yung mga sagot ng iba, no? Para alam ko rin kung ano, kailangan ko pang i-explain. Sa mga sasali po sa GC natin, message nyo lang ako sa Blue App. Actually, nakalagay doon yung link sa pinned post ko. Pero kung hindi kayo makapasok, message nyo na lang ako para replyan ko na lang kayo mamaya. Bakit ang daming letter D? Yan na. Sige. Explain ko sa inyo with example. Fragile. Anong definition ng fragile? Kung mapapansin nyo guys kapag sa mga order nyo sa Shopee or sa mga Orange app or sa yung isa, kahit anong mga order pa yan, 'di ba kapag medyo importante or babasagin, ganun yung parcel natin may nakalagay na fragile doon. Okay, so yun yung definition ng fragile guys, babasagin, 'di ba? So, ang sagot natin dito is easily broken. Ayan. Kahit naman naka-bubble wrap kapag yung parcel mo is babasagin, may nakasulat na fragile, di ba? Okay, so next tayo. A shirt costs 800 pesos and is discounted by 20%. What is the sale price? Yan, so madali lang to guys ha. So ito yung keyword discounted ng 20%. So ito na lang yung babayaran mo. Ang original price ng shirt niya is 800 pesos pero may discount ka. So obviously, mas mababa na yung babayaran mo kasi discounted ka na ng 20%. So paano mo i-solve ito? Hello sa 1.5k na viewers natin. Welcome po sa ating free live lecture for civil service exam. Ayan, so 1.6 na. So guys, kapag discounted ka, ibig sabihin, ima-minus mo yung discount mo sa 100%. Diba ang 100%, yan yung original price natin sa item natin. So since discounted ka ng 20%, so magma-minus 20% ka. So ibig sabihin lang yan, 80% na lang yung babayaran mo sa original na cost ng item mo. Okay? So, ang gagawin natin dito, yung 80%, imumultiply na lang natin dito sa 800. Okay? So, 800 times, kapag minultiply mo yung 80%, kapag ginawang decimal yan, 0.8 siya. Ayan. And yung pag-multiply dito, guys, para hindi kayo mahirapan, no? Kapag maraming zero, may mga decimal, ganun, ang kukunin nyo lang dyan, yung mga non-zero number. Tulad nyan, 8 times 8 lang. That is 64. Then tingin ka na lang sa choices kung saan dyan yung merong 64. So letter C lang naman yung may 64 dyan. So letter C yung sagot. Dagdagan mo na lang ng 0. Gets ba guys? Guys, sa mga gustong sumali sa GC natin, uulitin ko, nasa Blue App natin yung link. Nasa pinned post natin. Pero kung hindi pa rin kayo maka-join doon, i-PM nyo na lang ako. Okay? Doon ko isi-send yung ating files, doon rin yung mga mock exams natin, yung mga free reviewers, andon lahat. And sa Red App naman natin guys, mag-subscribe rin kayo dyan kasi dyan ko isi-send yung replay. Ayan. Wala pong bayad, libre lahat. Libre lang po lahat yan. 'Yan. Follow and subscribe po kayo.
Libre lang po lahat, no? Pati yung mga mock exams natin. Actually, kakatapos lang nung mock exam number 1 natin and pinost ko rin sa page natin yung mga top notchers natin, no? Sa ating mock exam. So, nakakuha sila guys ng 98/100. Okay, so next tayo guys ha. So, verbal ability naman, choose the correct sentence. Ganito rin ang exam ng Taiwan. Parang ano lang din, CSE lang rin. Ayan, so basic ano to guys ha. Subject verb agreement. So ang subject natin dito is she. Since pare-pareho naman, lahat naman is she yung ano, sentence natin. So yan yung subject natin. Kapag singular yan, dapat mag-a-agree lang din. So ang gagamitin mo lang rin dapat is singular. Okay? Or singular form. Ayan. So wala ka namang mababasa guys na she don't, 'di ba? May she don't ba? Wala naman, 'di ba? So X na kagad si choice A and si ano to, she not know the answer. Mas lalo na naman to, X na. So dalawa na lang yung pagpipilian natin and kapag nakita kayo ng doesn't, ganyan. So dapat wala nang S yung verb na kasunod mo. Okay? So dapat base form na. So wala na dapat S. So letter B yung sagot natin. X na to. Okay, so next tayo guys. A student got 45 correct answers out of 60. What is the percentage score? Yes po, free lang po lahat. Free na free. Wala po kayong babayaran. Open source po yung GC natin. Pwede lang kayong maglapag ng mga reviewers doon, mag-share. Walang problema sa akin. Ayan. Sa mga gustong sumali guys, message nyo na ako sa Blue App. And sa Red App na rin guys ha. Subscribe na rin kayo doon kasi doon ako nag-upload ng mga replay natin. And marami din tayong ginawang mga videos doon. Katulad ng abstract reasoning, work problems, age problem, yung mga shortcuts, algebra, ganyan. Andoon lahat. Ayan. So, nakakuha daw siya ng 45 out of 60. So, napakadali lang ng problem na to guys, no? So, yung 45 out of 60, kapag gamay mo naman yung mathematics, alam mo na kaagad yung sagot. Pero, halimbawa, hindi mo napansin, no? Kasi hindi ka familiar sa number. So, ang gagawin mo dyan, i-simplify mo muna or i-reduce mo muna into lowest term. So, paano ba i-reduce yan? Siyempre, kailangan nating i-divide sa kanilang greatest common factor and that is 15, di ba? Divide natin both ng 15. So, 45 divided by 15, that is 3. 60 divided by 15, that is 4. So, 3/4 guys, familiar na ba kayo dyan? Ayan. So, dapat memorize nyo na to. 3/4, that is equal to 75%. Hindi nyo na dapat i-solve yan. Dapat memorize nyo na. Okay, so 75% or letter B. So, i-memorize nyo na lang po ito. 3/4. Ayan. So, meron po sa timbangan yan. Merong 1/4, 1/2, 3/4. Dapat mini-memorize na yan. Hindi na isosolve. Kasi kung isosolve mo pa yan, i-divide mo pa yan sa 3. Yung 15 po, galing po yan sa greatest common factor nila para ma-simplify. Okay? Pag 1/2, sige, i-ano ko na nga lang. Pag 1/4, 25%. Kapag 1/2, 50%. Yan yung mga basic na conversion natin from fraction to percentage, no? So, dapat kabisado nyo na siya. Hindi na dapat sinosolve yan. Okay? So, hello po sa 1.9k na viewers natin. So, medyo marami tayo ngayon ah. Medyo late tayo nag-live pero medyo madami. Yan. So, welcome po sa mga welcome po kayo sa GC natin. Free lang po yun. Free lang po lahat, pati mga reviewers, mock exams,
Itong files na to, yung mga, ano pa ba? Open source kasi yung GC natin guys, pwedeng sumali lahat. I-upload ko rin yung replay natin sa Red App natin. Para pwede nyong panoorin anytime. So, no need na po ng extra paper, ma'am, kasi doon na po mismo sa textbook kayo mag-answer. Okay, so neither of the students blank absent. So, anong sagot natin dito? B were students, kaya plural. Ayan, so medyo nalito na kayo, no? Nalito na kayo. Kasi may word kasi na neither. Kaya ang akala nyo, yung pinakamalapit yung hahanapin nyo. Pero, pag neither lang yung nakita nyo, wala namang kasamang nor, di ba magka-partner yan? Neither tsaka nor. Since solo siya, wala siyang ka-partner, ibig sabihin guys, yung neither is singular. Huwag niyong kakalimutan to ha. Yung neither nor, di ba may neither nor pa? Yan naman yung pinakamalapit na subject na hahanapin nyo. So, nearest subject. Since neither lang, walang nor, ibig sabihin, singular yung gagamitin natin. Hindi po pwedeng plural kasi wala pong kapartner na nor. Kaya ang sagot po dito is. Singular po ang neither. Wala pong nor yan. Yung may nor, hahanapin mo talaga yung nearest. Ito na po yung explanation po. Kapag may neither nor, may kapartner si nor, nearest subject yung hahanapin natin. Marami tayong examples dyan sa mga past live lectures natin. Okay na? Ito po kasi yung magiging subject natin. 'Di ba? Kasi wala siyang kapartner na nor. Kung example sana, neither of the students nor the teachers. So yung subject naman dun is yung teachers, 'di ba? Ayan. So hello sa 2K na viewers natin. Welcome po sa ating free live lecture for civil service exam. Wag po kayo magbe-base dun sa students. Yan. So at least marami tayong natututunan, 'di ba? So madali lang din 'to. So anong sagot natin? Medyo mabilis yung comment guys ha, hindi ko kayo mabasa lahat. Madali lang naman po, depende na lang sa inyo. Pero kapag prepared ka naman, madali lang talaga. Wag lang kayo mape-pressure sa actual exam. Ayan. So isolve natin to guys ha. Medyo malapit na tayong matapos. Medyo marami tayong viewers ngayon. Hello. So 190, 80, 70. So ano mapapansin natin? Decreasing yung mga numbers natin, 'di ba? So sabi ko nga, kapag nagso-solve tayo ng number series, always nating titignan yung difference nila. So ano yung difference nila? Ayan, so 10, 'di ba? Pero since decreasing, so minus 10 silang lahat. Ayan. Therefore, dapat yung last number dyan, mag-minus 10 lang rin tayo. Okay? So, 70 minus 10, that is 60. Yes po, possible na lumabas tong mga to kasi hindi nawawala ang mga number series, letter series. Lahat yan guys under analytical ability. Hindi yan mawawala. Yes po, sa test booklet po mismo. No need to bring scratch papers. Yan, tumama din. Yan, so which shape has no corners? Yes po, medyo late ka na po kasi malapit na tayong matapos. Ayan, so pang ilang slide na ba to? Pang 24 na slide na to guys ha. Sa mga hindi pa naka-join sa GC natin, so message nyo ako sa Blue App, PM kayo doon. Join rin kayo guys sa Red App natin. Subscribe kayo doon. Doon ko i-send or i-upload itong replay natin. Hanggang 30 slides lang po yung na-prepare natin ngayon. Sa letter coding naman meron sa ating ano yun, sa mock exam. Free mock exam natin meron.
Ayan. So, circle guys, no? So, mapapansin naman natin yung circle natin. Walang corner and walang side. So, obvious naman yan, no? So, at least dapat alam na natin yan. So, hindi siya circle, no? Medyo lang. Okay. So, next tayo guys. Yan. So, may nagre-request kanina ng syllogism. Asan na yun? Expired na ba? Ano yung expired? Yung mock exam natin or yung link ng GC? Kung di kayo makapasok sa GC natin, kasi nasa blue up natin yung link, message nyo na lang ako. Then replyan ko na lang kayo after live. Ito po sir, yung nag-ano kanina ng syllogism. Meron na. Syllogism to. So madali lang guys ang syllogism basta marunong kayo gumawa ng Venn diagram. Yun lang naman yung kailangan nyong kabisaduhin. Yan. So merong letter A, meron ding letter B. So mix yung mga ano no, yung mga sagutan natin. Pero may tuturo ko sa inyong rule mamaya kapag yung keyword is all. Ayan. So basahin natin na and then mag-draw tayo ng Venn diagram. All squares are rectangles. Medyo masikip itong pag-drawingan natin. Sige. All squares, yan yung bilog ni square. Lahat daw yan is rectangle. So, kailangan nating bilugan lahat. Yan yung Venn diagram ng first statement natin. Second statement naman, all rectangles are quadrilaterals. Kung ito yung bilog ni rectangle, yung malaki, so since all yung keyword, ibig sabihin, masasakop lahat. So, bibilugan lang natin to lahat. And that is quadrilateral. Ayan. So, yan na guys, yung ano natin. Yung Venn diagram ng dalawang statement. Ngayon, mag-base tayo sa Venn diagram natin para malaman natin saan ba dyan yung tamang conclusion. Okay? So, choice A. All quadrilaterals are squares. Tignan natin ha. All quadrilaterals are squares. So, baliktad siya, di ba? Dapat mas maliit yung quadrilaterals kay square. So, always yung tatandaan guys, ang all, hindi pwedeng i-reverse yan. Cannot be reversed. Yan ha, kapag yung keyword is all, hindi mo pwedeng i-reverse. Hindi mo pwedeng gawing all rectangles are quadrilaterals. Hindi mo pwedeng sabihin all quadrilaterals are rectangles. So, mali yun, di ba? Okay, so mali si choice A. Try natin si choice B. All squares are quadrilaterals. Andito yung bilog ni square, andito yung bilog ni quadrilaterals. Tama ba guys? Kasi kung i-redraw natin yan, nasakop lahat ni quadrilateral si square. Kung i-redraw natin yan. So it means, tama si choice B. Okay. So yung choice C naman, sum naman yung keyword. Pero pag sinabing sum kasi, ang Venn diagram ng sum guys is may nag-overlap na part. Ganyan yung Venn diagram ng sum. Kung titignan natin yung Venn diagram natin, wala namang ganyan. 'Di ba? Kasi halos lahat naman nasakop kasi nga all yung mga keywords natin. Okay? Yes po, sa test booklet mismo magsasagot. Sa test booklet po mismo magsasagot. Hindi po pwede magdala ng scratch paper. Sa'yo ko sir na gets yan, syllogism. Salamat po. Syllogism po. Syllogism. Ayan. So ito rin yung diniscuss ko doon sa mga reviewin natin sa TGRC, no? Kay Teacher Gon. Ito yung unang topic ko sa mga reviewin doon. Prof po, analytical is professional. Hindi po pwede ang calculator. Mano-mano po yung pag-solve natin, ha? Yan. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe and nakafollow sa mga channel natin, so andito na po. Ayan, para hindi ko na ipakita mamaya. Kasi maraming nagtatanong. Ayan. So, dyan ko i-send yung ating file sa GC natin, sa Blue App. Sa Red App naman, i-send ko i-upload ko yung replay netong live lecture natin. Okay?
So next tayo guys, medyo malapit na tayo para maaga tayong mag-dismiss. Sa mga hindi maka-join sa GC guys, message nyo na lang ako. Replyan ko na lang kayo mamaya. Okay. So if 5 pence cost 75 pesos, how much do 7 pence cost? Anong sagot natin dito? Nag-start po ako kanina ng 9. Yan, yung mga ganyang oras, 9. 9 tayo nag-i-start ng live natin. So basic problem to guys ha. Tandaan nyo kapag may dalawang given and meron din isang given and yung hinahanap is yung given na isa yon or given na isa. Paano ba? Ang gulo ng pagkakasabi ko ah. So that is ratio problem. Ratio and proportion. Ito para mas maintindihan nyo. Sa left side, gawin nating fraction yung pence natin. I-equate lang natin sa mga presyo nila. Okay? Since direct proportion naman, kung anong katapat ni 5 dyan, since 5 pence cost 75, katapat niya rin dapat dito. Over yung hinahanap natin kapag 8 cost naman, or 8 pence naman, ilan naman yung cost. So gawin na lang natin siyang variable x. So ano dapat pinakamataas na score? Sa analytical po, 35% po yun. Yun po yung bubuhat talaga. And pati na rin yung verbal and numerical. Ayan. Then cross-multiply na lang tayo, no? So 5x, 5 times x is 5x. 75 times 8. Ayan, haba-haba naman nito. So mas gusto ko yung isang solution. Pero pwede to ha. Sige, kayo na bahala. 75 times 8. Yung isang solution tayo kasi tinatamad ako mag-multiply ng malaking number eh. Yan. So, analyze na lang natin na mabuti. Kapag 5 pence daw, cost 75, ibig sabihin, i-convert natin yan sa isang pen lang. So, pag isang pen lang, i-divide natin yung 75 sa 5. So, ilan yon? Ano daw sagot? 600? Sige, pwede lang naman nating itry. Sure kayo? 600 yon? 75 times 8? Tuloy muna natin to ha. 40, carry 4, 56, 600 nga. Then divide natin both side by 5. Okay, so ilan yan guys? That is 120. Tama? Ayan. Pero mas madaling solution guys, yung tinuturo ko nga kanina, 75 divided by 5. And then i-multiply mo na lang sa 8. Yun yung pinakamabilis na solution. Kasi malaking number yung 75 times 8 eh. Lalo na kung tamad ka mag-solve. Ayan. Yes po, syllogism po is under ng analytical ability. Nasa professional po yan. Stylus ko po, ito po. Ayan, kita mo po ba? Yung brand. Kapartner po sila ng tablet ko yan. Okay, so basahin natin to. So, Filipino word. Maraming turista ang marahuyo sa kagandahan ng Palawan. Medyo nahihirapan din ako guys sa mga malalalim na Tagalog, no? Pero mapapansin naman natin sa choices. Yes, merong Tagalog, under verbal to. Lalo na yung mga idioms, ganun, yung mga vocabulary na medyo malalalim. Yan, so positive choices. So, sagot po natin dito is letter A, mabighani, marahuyo. Parang merong kanta si Jonela dito eh. Marahuyo. Okay, so next tayo guys. So medyo malapit na tayo. Slide 28 na po. Narinig ang kanyang panaghoy nang mabalitaan niya ang masamang pangyayari. Ay, Marilag ba yan? Sorry. So, anong sagot natin? Merong nagsasabi ng letter B, merong letter A.
Ayan. So, panaghoy. Magbe-base ka rin naman guys sa sentence, no? Kasi sabi dito, nabalitaan niya ang masamang pangyayari. Ibig sabihin, yung expression mo kapag nabalitaan mo na may masamang nangyari, 'di ba? Hindi naman positive, 'di ba? So negative naman. So, titingin ka ngayon sa choices. Hindi naman pwedeng pag-awit, pagtawa, hindi ka naman tatawa kapag 'di ba? Unless baliw ka na. Paglalakad, hindi rin. So, sagot natin guys is pagtangis. Okay? Mapapansin nyo sa choices yan. Ayan, so meron tayong anong tawag dito? Letter coding ba yung tawag dito? So, clerical ata to. Under clerical and meron din minsan sa analytical. Kung di ako nagkakamali ha. Ayan, so cat is coded as DBU. Ayan, so pansinin nyo lang naman yung relationship ng mga letters. Ayan, so tapat-tapat naman kasi yan. So yung C, paano naging D? Yung A, paano naging B? Yung T, paano naging U? Ganun lang naman. Tapat-tapat lang. Okay, so madali lang to. Basically, magmo-move ka lang ng isang or yung kasunod niya na letter, yun na yung sagot, di ba? Yung C, yung kasunod niya na D, yung A, kasunod niya is si B, yung T, kasunod niya is si U. Kung anong nagamit mong pattern dito sa first na example natin, yun din yung gagamitin mo sa hinahanap or sa dog. Ayan. So, anong kasunod ni D? That is E. Ang kasunod ni O, that is P. And ang kasunod ni G, that is H. So, sagot natin guys, EPH, letter A. Yes, medyo busy kasi tayo kaya hindi tayo nakakapag-live. Nung nakaraan, nagbigay kasi ako ng mock exam. So, free lang naman yon, free mock exam. So, hindi tayo pwedeng mag-live para para makafocus yung mga reviewin natin sa pagsagot ng live ng mock exam natin. Yung nung nakaraan naman, medyo meron din akong schedule na lecture sa mga reviewin din kaya hindi ako nakakapag-live araw-araw. Okay, so next tayo guys. So last problem na pala tayo guys, no? So slide number 30. Bakit daw hindi maka-join sa GC? Sige. So, kung gusto niyo mag-join sa GC, nasa blue app, nasa pinned post. Ngayon, kung hindi kayo maka-join doon, i-PM nyo na lang ako sa blue app. Isisend ko na lang sa inyo yung link mamaya after live. Sa red app naman, dyan ko ipopost yung replay natin. And also, marami rin tayong videos dyan. So, pwede nyong i-check din. Merong mga series, no? Lalo na sa age problem, medyo marami tayong video dyan. Sa mga hindi naka-join, PM nyo na lang ako. Yung GC natin guys, open source yon, maraming reviewers, free mock exams, free lahat, no? Pati itong file doon ko isi-send. Sa subpro po, clerical po yung meron doon. Tapos na po tayo sa clerical. Yung mga clerical kasi guys, common sense lang yun. Yung mag-a-arrange ka ng mga letters, yung mga spelling. Ganun lang yung mga dun guys. Yung mga example dun. Hindi kayo mahirapan dun. Basta may common sense kayo. So, during how many months did sales reach at 60,000 pesos? Guys, last problem na to ha. Last problem na to. Sir, pasali naman, matagal na ako nag-exam pero di makapasa. So, join ka po sa GC natin. Free lang po yun. Nasa blue app po yung link. Or PM nyo na lang ako sa blue app. Ayan. So, sa red app ko po, pwede po kayong mag-review sa DOST. Late ko na rin kasi nalaman guys yung schedule ng DOST. Actually, kakalaman ko lang rin kanina eh. Nasa 28 na pala. Kung alam ko lang, nagawan ko sana kayo ng maraming content. Nag-focus kasi tayo sa CSE, hindi natin napansin may DOST pa pala na malapit. Okay, so
ilan daw na months yung merong sales na at least 60,000 pesos, 'di ba? So asan ba yung line ng 60,000? 'Di ba dito? 60,000. Ayan. So lahat ng sumabit diyan, ibig sabihin kasali. Okay? So unahin na natin, month of May, 60,000, pasok ba siya? Yes, pasok siya kasi at least 60,000. Okay? Next naman, 65, obviously pasok rin siya kasi mas mataas siya sa 60. And also, meron din tayong 75. Meron ding 75, may isang 60 pa dito. And yung 80. So, bibilangin natin lahat yan guys. Ilang months yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 months. Okay? So, 6 months or letter C. Next live, hindi ko pa po sure. Kapag hindi po busy, magla-live tayo. Pero may mga ano kasi ako guys, lecture ako sa mga reviewin natin. Ayan, so doon na tayo nagtatapos guys. Tapos na yung ating 30 slides. Mixed problem for civil service exam. So join po kayo sa GC natin. Doon ko po isi-send yung ating file. Ayan. Sa Red Up din guys, mag-subscribe kayo doon. Pinapalaki ko rin yung ano natin dyan, yung mga videos natin. Marami akong ina-upload dyan. Yan. Hindi daw gets ni sir. So, yung tanong po kasi, sabi dito, ilang months, how many months did sales reach at least 60,000? So, minarkahan natin, lininyahan natin yung 60,000. Lahat ng lalagpas dyan or aapak sa linya na yan, ibig sabihin, kasama siya sa at least 60,000. Diba? Kaya binilang natin kung ilang months yan, 6 sila. Kaya 6 months or 6 na buwan yung sagot. Yes po, libre lang po lahat. Don't worry po, libre lang po. Sa mga nag-message guys, re-replyan ko kayo mamaya after ng live. Pero tapos na pala tayo. So yun lang guys, no? So salamat sa mga nanood. So may mga question pa ba kayo guys? Yan, so gets na daw ni Sir Sasuke. May mga question pa ba kayo? So, salamat sa mga nanonood, no? Yes, marami tayong marami tayong reviewer. Yan. So, may GC tayo guys na open source. Pwede kayong mag-share ng mga reviewers nyo. Pwede rin kayong mag-join doon for free mock exam. So, kakatapos lang ng mock exam number 1 natin. Pero pwede rin namang, i-retake. Ayan, or i-take ulit sa mga hindi pa nakakapag-take. Okay? Guys, PM nyo ko guys kasi hindi ko makikita kung sa comment lang kayo mag-chat. PM nyo ko. Naku, sa mga hindi po pwedeng, wala pong community, yung mga messenger nila, wala po tayong magagawa dyan. Nasa cellphone nyo po yan eh. Si po kasi 6 na buwan yung lumagpas sa 60,000. Hindi ko pa po sure kung kailan yung next live ko, pero kapag free time po, magla-live po ako. So yun lang po, salamat po sa panonood. Mag-end live na po tayo. Yan, paano daw sumali? Ito po yung mga natin, channel natin. Hanapin nyo na lang guys yung link dyan. PM kayo sa Blue App para ma-send ko sa inyo yung link ng GC natin. Pwede lang naman, ang pinopost ko po na mga names, yung mga top scorer lang or yung mga pasado lang. Kung ayaw mo naman makita yung name mo, pwede lang namang hindi mo ilagay. Yan, may pseudonym ka, edi yun yung ilagay mo, di ba? Okay, so salamat po, no? So mag-end live na po tayo. Thank you for watching. Sa mga nag-chat, re-replyan ko na po kayo. Bye-bye guys. Thank you. Sir, kailan po ikaw yung coach namin? Medyo malayo-layo pa po. Depende po kung anong sa math enhancement, July na po, July. Pati po sa mga ibang July na po yung schedule ko. So yun lang guys, mag-end live na ako ha.